Alam kasi nila yun eh. Paano kahit magsanib pa yung 7 ahensya dyan, kung ang pag-uusapan ay pagpigil ng presyo, Opo. hindi mo magagawa ng gano'n yun eh. Law of supply and demand yan. Hindi mo pwedeng baguhin yun. Yun ang kalakaran. Kahit na sino pang humarang dyan, talagang hindi mo magagawa. Lalo lamang lalala pag pinilit mong i-manipulate yan. Bilihin. Walang laman eh. General statement. Yan ang ba sinasabi ko sa'yo, nagbabalangkas lang pala sila eh. Akala ko naman nandyan na kung paano natin pabababain ang presyo ng kamatis at saka yung presyo ng bigas. Pagka yung demand mataas, yung supply mababa, mag-aagawan talaga. Doon sa isang kumpul na kamatis. Halimbawa, 10 pamilya ang naghahanap ng kamatis. Ha? Isa lang yung kamatis. O di pataasan ngayon ng presyo. Kung sino yung mas mataas na bibili yung kamatis na yun, doon mapupunta yun. Baligtarin mo. Paramihin mo yung kamatis. Bababa yung presyo. Wala na yung maximum suggested retail price na yan. Walang kapupuntahan yan dyan. Tingnan mo yung Bataan bilang isang lalawigan. Ang ganda na sistema eh. Isipin mo, naggawa sila ng programa na yung first year and second year yata nung kanilang libre ang tanghalian at saka yung tanghalian talagang inapprove nila yung pagkain, nutritious ang pagkain. Ginaya nila yung sistema ng bansang Japan. Para mapataas yung kalidad nung siyempre yung pagkasiguro human investment talaga, no? Si Nelson, ikaw man nagutom ka tsaka yung kinakain mo kung ano-ano na lang, makakapag-isip ka ba ng matino? Di ba? Lalong-lalo na kung kulang-kulang ang kinakain mo. Pero dito, tinarget nila ngayon. Investment sa human capital. Ito, probinsya lang, ha? Mabuti pa yung probinsya. Dapat sana manggaling sa national, eh. Totoo po. Dito, yung national, ang local government ang nakakita ng pangangailangan. Para sa ganun, ihanda natin ang kinabukasan ng ating mga susunod na leader. Di ba? National Rally for Peace, Kong. Kung naman kasi pinagpapapansin mo yung mga pumupuna na yan. Minsan kasi kung yan naman yung mga yan, kahit anong gawin mo, pupunahin ka. Bagay, opo. Ako hindi ko na pinagtitsagaan yung mga yan. Ganun po ba? Ako naman minsan kasi pagka hindi nyo po pinuna, baka akala nila tama yung ginagawa nila, Kong. Kaya medyo para maramdaman nila, mali pala yung nasabi ko. At least naramdaman nilang may pumupunak sa kanila, Kong. Kasi kung hakiyaan natin, baka kita nyo na, hindi kami pinupuna kasi tama itong sinasabi namin. Hindi, kasi pagka yung ganyan, kahit di ba punayin yan, minuto lang, maintindihan niya na, ba't ko ba nasabi yun? Sabi niya siguro, Well, anyway, Kong, ano po muna ang latest at ano po ang na-expect natin ngayon pong New Year? Nung nakaraan, ang huling usap natin, parang 1 linggo bago pa po matapos ang taon. Ngayon po ay 8 na. Ano bang mga plano, Kong, sa panig po ninyo? Marami tayong lugar na in-schedule na pupuntahan dyan sapagkat sang-ayon na rin dun sa mga paanyaya ng mga iba't ibang mga sektor at saka yung mga ibang mga nananawagan para sa lalo nating ikakikilala sa ating mga kababayan. So, pinupuntahan natin kahit na medyo malalayo yung lugar, basta kayang puntahan ng tricycle dyan. Tricycle ho ba ang ginagamit nyo? Tricycle lang. Ay, problema yung tricycle, ata sumasalipaw pa ho. Ganun ba? Minsan naman yung tricycle may LEC eh. Ayun. Umaangat sa lupa. Pangkaraniwan, yun namang ibang nagagamit may fixed wing, sabi nga nila. Ayun, pagka maluwag-luwag po ang schedule namin ni Nelson, maisakay nyo naman kami at ma-experience namin yung tricycle na may LEC, Kong. Katulad bukas. Kasi wala kami piloto. Kaya dalawa muna ni Nelson na magpiloto. Nagpa-programa kami, Kong. Baka kung saan tayo mapunta. Baka sa kangkungan tayo mapunta, Kong. Well, yun po, Kong. At saka ang balita ko, napakarami na po ng mga nagdanais na kayo ay maimbitahan. At marami na rin po pala nagpapagawa ng mga poster ngayon, Kong, na isinasama po kayo. Kagaya ng pinag-usapan natin. Siguro ngayon, mapapansin nila na tayo naman
wala naman tayong sinasabing kabulaanan. Oho. Ito, tuloy-tuloy yung pagmamagandang loob ng ating mga kaibigan na napakarami na. Kanina lang, may mga kausap ako. 2 na naman ang nagsabi na Oho. ito, yung maganda, 3 pala yung kausap ko. Yung una kong kausap, nag-uusap pa lang kami ngayon. Ito, halimbawa, Oo, opo. after 10 minutes ng pag-uusap, pinakita na nila yung kanilang Ba, yung gustong design gawin. po na nga. Yung Ayun design, nandun sa, ba't napakabilis naman ninyo? Ganun po kami makipag-usap eh. Kahit hindi pa kami nakakauwi, bago lang kami umuwi para makita nyo na tutupad po kami sa aming pinangako. Eh, ito po talaga yung aming ilalatag. Oho. Oh. Ayun. Tapos sumunod na pangyayari, 2 yung nakausap. Ganun din ang kanilang ipinasya. Kaya sabi ko, pagka ganito karami ang talagang makikipagtulungan sa atin, baka maganda talaga yung taong ito, Jen. Totoo po. At sana ang balita pa natin ko, marami pa po yung mga nasa malalayong lugar ang gusto rin magpaabot ng ang hinihintay lang nila ko yung go signal po ninyo eh. Baka daw kasi mamaya nagpagawa sila tapos hindi pala okay sa inyo, Kong. Hindi, bago naman nila gawin kasi binabaybir ang dali ngayon Ayun kasi na nga Jen po eh. po, may design ka agad. Unang-una, sila ay hihingi ng design, ano? Meron Opo. pang may sinasabi pa silang mga high resolution, yung mga ganyan. Oo. Kung marami naman tayong staff na tumututok sa ganyang mga requirements. So, depende sa kanilang pangangailangan kung gaano kalaki, Opo. kung anong tipo ng campaign material ang gusto nila, meron eh. Opo. So, ibabayber sa kanila. Ngayon, pagka naibayber sa kanila, i-design nila ngayon. Opo. Kasama na nga yung mga taong gustong makitandem. At pagkatapos, ibabalik sa atin kung okay na, kapag ginawa natin na ganyan, edi tuloy-tuloy na. Ayun. Ang Opo. kagandahan nito, kamukha ngayon habang tayo nag-uusap, may nag-text sa akin nga, papanhik ako ngayon dito, nag-text sa akin, akala ko nagbibiro lang din. Opo. Kasi January 2025 na ngayon. Kasi nung mag-usap kami, ay halos kalahati ng Nobyembre. Aba, Sabi opo. niya, igagawa ko po kayo ng kalendaryo. Oho. O ngayon, pinakita niya sa akin habang papanhik ako ngayon, May design nyo na kung kagad. saan niya i-deliver. Hindi, gawa na eh. Gawa na. So, sinabi ko na lang, yung headquarters natin dito, malapit dito sa ating studio, dun yun na lamang dalhin. Ayun. Oho. So, pagkatapos, hindi pa ako nakakakabang ng malayo, yung isa pa, Opo. na gumawa naman siya ng flyers. Oho. Ganon din ang tinatanong niya kung saan i-deliver. Ayun. So sabi ko, doon na rin, doon sa isang lugar na yun. Oho. Sa mga dyan, talagang maraming gustong tumulong sa atin. Opo. Ang iba nga ho dyan, Kong, sabi, willing kami na mismo ang gagastos, Kong. Huwag nyo nang isipin yung gagastosin nyo pa, ano ha? Kayong dalawa na lang ni Nelson ang inihintay kong gumastos eh. Medyo yung paggastos po problema namin. At teka lang, Kong, ito nga po yan, kasi ang dami nagme-message sa akin. Ito bagamat ito nung nakaraan, napahapiawan nyo, nasagot nyo na po ito. In general na lang, Kong, wala pong specific. Paano daw po ba natin sasabihin sa kanila? May nagpagawa po ng poster, billboard, pero yung taong nagpagawa nun, nakasama po kayo, mga taong ano ba tawag yun? Paano natin sasabihin na may mga record, may mga kontrobersya, may mga iskandalo na harap sa kung ano-ano mang mga usapin. Hindi daw po ba yun ay nagiging negatibo sa inyo sapagkat isinasama po nila kayo sa mga ganong poster po nila, Kong? Hindi nga ba, ang ating sinasabi riyan, kung hindi naman natin kakilala kung sino yun, Opo. ay mabuting kilalanin muna kung kapag nag-offer siya. Kasi karaniwan naman makikipagtagpo sa iyo pakikilala nila, meron naman due diligence, ipagtatanong mo kung ano. Kung legitimate naman na kandidato siya at gusto kanya talagang tulungan, nagmamagandang loob naman siya. Opo. Wala naman akong makitang, maliban na lang kung talagang questionable, kinakailangan lang malaman natin kagad para sa ganun kung sakaling may makakalabag sa tuntunin na aking talagang pinagsisikapang dalhin. Ayun, opo. Kailangan akong humingi ng pahintulot sa kinaukulan kung pwede itong ganitong klaseng material. Ayun, opo. Ang nangyari nga lang doon sa isang diniscuss natin, nabigla na lang ako sapagkat nakita ko na lang, nakagawa na. Oho. So,
wala na akong magagawa doon. Yun naman na naipaliwanag na natin. Ayun, opo. Sana ho malinaw yan. Kasi doon nila, well, totoo ko nga, ayaw ko lang kay Nelson kung nakakarating. Kasi sa grounds daw ata, sa baba, alam nyo na minsan, yung mga hindi naman nakakapanood ng ating palatuntunan kong, bakit si Kong Dante kasama yung ganito, may kaso, may issue, may issue ng, basta yun po, alam niyo yung mga issue na yun, ba't siya pumayag na ilagay yung kasama siya doon sa malaking billboard na yun? Di ba? So, dapat maunawaan nila na yun ho naman ko, siya nagpagawa, hindi naman po... At saka hindi naman nila ipinaalam kaagad na gagawin nila yun. Hindi kagaya nung itong huling nangyari na tinagpo kami, nandun kami sa Albay, at ipinaalam nila sa amin, at tumawag siya sa akin pagkatapos ng ilang araw na babaguhin nila yung design nila doon sa kanilang billboard. At hindi na siya mag-isa doon sa billboard. Kung hindi, isasama niya na ako. Yun nga yung nangyari. At ngayon, paunti-unti, nakikita mo yung mga malalaking billboards na yun. Isinama niya ako. Yun naman, kumakandidato ng mga senador at kaibigan ko naman talaga yun. Ayun, opo. So, nagmagandang loob siya. So, nasabi ko na lang, maraming salamat sa iyo, kaibigan. Di ba? Ayun. Sana maunawaan ng ating mga kababayan. Ang mahirap, Jen, itong nakita ko sa vlogs na naman. Naalala mo ba yung nung nakaraang eleksyon, yung 2022, na kung saan ay ako'y nag-withdraw mga 3 linggo na lang bago mag-eleksyon. Tama po. Kung ako'y nag-withdraw, yun ay naibalita yun sa GMA. Ngayon, yung balita na yun, ikinakalat nila ngayon. Ulit. Na pinalilitaw nila, nag-withdraw na naman ako. Binubuhay nila yung lumang balita. Natawa naman ako. Sabi ko, ewan ko, ito ba nagkamali lang o paano? Kasi kung halimbawa, gusto lang nilang magkaroon ng maapektuhan ng aking pagkakakandidato, mali naman siya eh. Kasi ang dami pang panahon para itanggi ko yun eh. Ayun na nga po. Kasi, so kapag ginawa niyo yung pag-uusapan ako, para sa akin advantageous yun eh. Opo. Di ba? Yes. Kasi ang daming nagtawagan. Marami na namang, ano na naman to, alam mo naman yung mga ibang kumakampi sa akin. Naguguluhan, tsaka may iba talagang ninenervyos. So tawagan. O diyan ka ako, pinakikita ko lang sa inyo kung nervyoso kayo o hindi. Mabuti naman ka ako nagkakausap-usap tayo para sa gano'n na hindi kayo nawawala sa ere. Opo. Ibig nyo sabihin, hindi ka ako yun noon pa yan. Luma na. Recycled. Ano ito baka pantira sa'yo. Maaaring ang gano'n. Maaaring namang hindi. May nagkamali lang. Pero kung siya naman ay gustong tumira, mali din siya sapagkat napakarami pa ng pagkakataon. Hindi pagsisimula ang campaign period. Para ituwid natin. Para ituwid natin. Dapat pala pasalamatan natin yun, Kong. Para sa akin kasi kapag gano'n na sila, totoo bang na gano'n? Mag-uusap-usap kayo. Mari magtatanong sa akin. Lahat ng may interest tungkol sa pagtakbo o pag-atras o pagsulong. Sinabi naman natin ng kauna-una ang pagkakataon eh. Ngayon ay wala nang atrasan. Ayun, wala nang atrasan ito. May isa pang kumalat bago magbagong taon, Kong. Yung kayo ay na-appoint na Secretary ng Department of Justice. Ang dami rin nag-share nun Baka kaklase niya yun. Kasi noon, magkakadikit yung balita na yun. Di ba? Hindi ba? Nauna lang ng konting panahon yung Secretary of Justice. Pagkatapos, nauna yung pag-atras. Pagkatapos biglang Department of Justice. Kaya ikaw umatras yan sapagkat ma-appoint na nonombrahan yan. I-appoint yan. Ayun. Ayan. So lahat yun ay recycled. Recycled news. Recycled po yan. Pero again, sabi ko, lahat ng mga nagpapalabas na ganyan, ako, nagpapasalamat kasi nakakatulong po yun sa awareness ko. Matagal pa po. February 12 pa ang start ng campaign period eh. Ngayon lang, pwede na nating ituwid yun. Ayun. So, sa dami naman ng nakikinig din dito sa ating palatuntunan. Isa-isang maitutuwid yung kung yun ay sinadya o hindi. Dapat yung mga babae natin, huwag basta maniniwala, Jen. Iba kasi makakita lang ng kaunting, okay ito sineshare ka agad. Share agad, share. Hindi man kinukumpirma. Ay lalo ngayon sa bagong teknolohiya kung isang pindot lang eh. Talagang agad, tapos ibuboost pa, no? Diba? Ibuboost pa nila yung... may mga taong gumagastos para i-boost lang ang isang balita o isang pangyayari para nang sa ganun mas marami lalo makaalam. Yung isang nga tumawag sa akin, nakauna-unahan Kung ano naman ito, totoo ba ito? Ganun po. Ito na in-announce sa GMA7 ngayon lang. Sabi gano'n, nandun sa vlog Anong sinasabi?
Nag-withdraw ka daw, sabi niya gano'n. O, totoo yan. Ano? Ba't nangyari yun? Noong 2022, yan nga ako sinabi ko. Ibig mo sabihin, inulit lang nila. O, ganun nga yung nangyari. Ayun. Eh baka nag-withdraw nga ako para na si ganun, si Jan at saka si Nelson eh. Wala na kang pabiling kape. Ay, nako. Galangkong, ang inihanda nating pagsasalu-saluhan para ho makashare ang ating mga kababayan, meron po kasing isang plano na magsasanib puwersa daw, Nelson at Kong. Oo. Ang Department of Trade and Industry at saka ang Bureau of Department of Agriculture para ho mapagtuunan ng pansin ang sumisirit na presyo ng mga pangunahing bilihin. Alam niyo ba, Kong, na ang isang pirasong kamatis ngayon, Nelson, magkano? 20 pesos ang isa. Isang pirasong Gano'ng kamatis. kalaki yun? Kasi depende sa kamatis eh. Siguro po yung sinlaki mas maliit pa sa kamao ng sanggol. Kasi ang isang kilo Ito ko, ba yung bilog? Isang bilog na kamatis po, oho. kaya naman Kasi nagkagano. kaya ko tinatanong yan ako, nung Opo. aking kabataan din, nagtatanim kami ng kamatis. Iba-ibang ganun uri ba? ng kamatis. yun. Opo, opo. Merong kamatis na parang ang hugis niya ay kalabasa eh. Oo, Opo, masarap tama. yun, masarap. Opo. Tagalog ang tawag doon. Hindi mo maubos yun. Pagkaraniwan, gagawin mo yung ikaapat na bahagi lang. Yung iba opo, tatago mo na, di ba? Pero merong kamatis na kung tawagin namin Mendes, yung isang ano lang, parang bilog lang. Opo, oho. So kung yun ang sinasabi mo, 20 pesos. 20 pesos po ang isang piraso. Isang piraso po kung at ang isang kilo daw po ay aabot ng 320 pesos hanggang 360 pesos. Ang isang kilo. Isang kilo ng kamatis. Mas mahal pa raw po ngayon sa karne ng baboy. Anong gagawin? Well, ito pong mga pangyayaring ito, Kong, ay mukhang nakatawag po ng pansin ng mga ahensya ng ating pamahalaan. At ang balita natin, magsasanib puwersa na nga po ang DTI at ang DA para nang sa ganun ay mapababa ang presyo ng mga... Ano nga ang pagsasanib na gagawin? Paano, anong mekanismo? Oho. Teka lang, ha? Ito, Kong. Meron tayong inihandang... Pagkatapos mong mahanap yan, Opo. ang sasagot si Nelson. Sige. Opo, Kong. Maganda ito, Kong. Alam nyo, ito'y... Pahina 5. abot sa sinapupunan, sikmura ng ating mga kabayan. Ito na nga po, ayon ho mismo kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, unang hakbang pa lang. Ayan, yan ang mga Mendes na sinasabi ko. Ay, sa bilog, opo, tama Yan, kayo. yan ang bilog-bilog. Oh. Oho. At yung isa naman parang, yung maliit na parang kalabasa, Ayan. Hindi, wala dyan yung Wala mga dyan, kalabasa. Yung Opo, kasi ito, parang Mendes po ito. paikot-ikot yun eh. May gatla-gatla yun eh. Kamatis Tagalog. Meron namang yung cherry tomatoes, yung ano, Ayun, medyo, opo, yung maliliit na yun, ginagamit lang sa salad naman yun. Opo, yun ang paborito Yan, ko. dinidildil ko lang sa asin yun, sinusubo ko yun. Mas mahal yun. Opo. Oo. Pero ito, Jen, yung pagsasanib na yan, ay presyo ng bigas. Opo, presyo presyo ng ng bigas ito. Hindi lang sa iba pang Ang talagang gusto ng ating pamahalaan ay mapababa talaga ang presyo ng bigas. Paano nga? Paano Ito, gagawin? Kong. Kasalukuyan daw pong binabalangkas na itong pagkasanib po daw po ng dalawang ahensyang ito ay unang hakbang pa lamang sa pagtugon sa presyo po ng imported na bigas. Kasabay na. Announcement lang pala eh. Opo. Akala ko naman eh. Meron silang gagawin ko. Opo. Ano nga? Ayan, ito na. Kasalukuyan pong binabalangkas ng dalawang ahensya Binabalangkas na naman eh. Ano ba naman kayo? Kanina pa ako, ang isang binibitin niyo ako. maximum suggested retail price, Maximum. MSRP. Oo. Anong tawag? Maximum suggested retail price. MSRP. Yan. Para po sa imported na bigas, Sino naka-invento niyan? yung dalawang ahensya po ng pamahalaan, DA at saka DTI. Pero ito daw po para sa imported na bigas nang masigurong hindi po makapagsamantala ang presyo nito sa mga mamimili. Pinag-aaralan din daw po ang posibilidad ng pagdideklara ng National Food Security Emergency. Ba? Magbibigay ito ng kapangyarihan kay Secretary Laurel na i-release ang mga reserbang bigas ng National Food Authority, NFA, para maragdagan po ang supply at mabababa ang presyo sa merkado. Buffer stock. Opo, planong repasuhin naman ng DTI ang umiiral pong regulasyon para sa pagbebenta at labeling ng mga produktong agrikultural, partikular na po ng bigas. Nagkasundo po, sina Secretary
BTI Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque at Secretary Laurel Chu Laurel ng DA na magbalangkas at lumagda ng isang Memorandum of Understanding para mapabilis po ang hakbang sa pagtugon sa mataas na presyo ng bigas at iba pang mga pangunahing bilihin. Walang laman eh. General statement Yan po ba ang ito? abang sinasabi ko sa'yo, nagbabalangkas lang pala sila eh. Oh, Akala ko naman nandyan na kung paano natin pabababain ang presyo ng kamatis at saka yung presyo ng bigas. Kasi wala naman pala eh. Kasi ang takang-taka daw sila, bakit umabot ng 60 pesos ang per kilo ng bigas, Kong? Dapat lang ho doon. Bakit ka naman magtataka? Hindi ba ang pinag-uusapan? Basic lang ito eh. Ito yung tinatawag na law of supply and demand. Opo. Diyan, pagka yung demand mataas, yung supply mababa, Opo. mag-aagawan talaga Opo. doon sa isang kumpul na kamatis. Halimbawa, 10 pamilya ang naghahanap ng kamatis. Ha? Isa lang yung kamatis. O di pataasan ngayon ng presyo. Kung sino yung mas mataas na bibili yung kamatis na yun, doon mapupunta yun. Baligtarin mo. Paramihin mo yung kamatis. Bababa yung presyo. Wala na yung maximum suggested retail price na yan. Walang kapupuntahan yan dyan. Sa totoo lang. Well, ako naman, Chong, kahit paano siguro, baka may nakita ko Hindi maliit nga na ang gusto liwanag natin ko. gawin, ang gawin natin, paigtingin natin kung paano tayo makaka-produce ng pagkain. Hindi yung tayo, import na tayo ng import. Alam mo ba tayo? Tayo na ang tayo na yung pangunahing importer ng bigas sa buong daigdig. Yun na nga po, Kong. Oo. Ay nakakahiya yun. Bakit ka mo? Sa dami ng mapagtatamnan natin. Ang bansa Singapore, walang sakahan. Ayun, opo. Oh. Pero, sa dami ng pera nila, sufficient yung Sufficiente sila, pagkain opo. nila. Tayo, paano kasi, alam mo kung i-describe natin ang ating agrikultura, Nelson, subsistence ang estado ng ating pagsasaka dito sa ating bansa. Talagang walang kikitain. Yung production cost ay talagang napakataas. At walang kikitain talaga yung magsasaka. Sapagkat yung economy of scale ay hindi natin talaga natutugunan yun. Kaya na kailangan, sabi nga natin, i-refocus natin ang ating farm program. Ay, kung ilan na lamang ang probinsyang dapat na pagtamnan natin, calculatein natin ang makakain nating bigas. Opo. Hindi na kailangan tamnan lahat ang buong kapuluan ng Pilipinas. Mamili na lang tayo yung magkakatabi. Halimbawa, sabihin na lang natin ang Central Luzon. Yun ang na-appoint natin. Ayan, opo, napakalaki yan. Diyan natin iukol lahat ng energy natin para sa ganon, yung pagsasaka ay doon manggaling. Rice production. Rice production. Opo. O halimbawa, yung tungkol naman sa high value crops, Mindoro naman ang natarget natin. Ayan, Nandyan ang kamatis, nandyan ang talong, lahat ng ano. Yung mimaropa, no? Sa Ayan. mga tweed, focus na focus ngayon yan. Di ba? E di ngayon, hindi masasalaula yung konting budget mo sa agriculture. Kasi meron kang binhi, meron kang pataba, meron kang pestisidyo, meron kang land preparation, lahat yan. Meron ka pang crop insurance na dapat na pagtalagahan mo yan. Opo. Kung kalat-kalat, yun lamang irrigation sasabihin ko sa inyo Yun nga. So marami ang nasasayang. Yung productivity natin ng ating farmland nananatiling mababa. So ang production natin ng kamatis talagang mababa. Ay, opo. Yung supply mababa, ganun naman yun di ba? Napakarami ng nangangailangan ng kamatis, kukunti naman ang supply. Ay mo siya gusto, tataas yan. Kahit anong pang gawin mong mekanismo, kahit na magsanib pa ang dalawa lang ang Dalawa pa lang nagsanib. po, DA tsaka DTI ko. Ako sinasabi ko, 5 na ang magsanib. Hindi nila hindi nila masusugpo yan. Di ba ano ba yan, merong anecdote Opo. Panahon ni dating Pangulong Ramon Magsaysay, alam mo na yun Opo. Nagtatalo yung National Economic Council na ngayon ay NEDA. Sabi ni President Ramon Magsaysay,
Andres, sabi niya. Si Andres kasi ang ano nun eh. Ah, oho. Kilala mo naman yun eh. Kaklase mo yun, Andres Castillo. Castillo. Yung, Andres Bonifacio. yung dating Central Bank Governor. Okay. Oh, Andres Castillo pala yun. Oo, grade 3 ka na noon. Ako naman, ipapanganak pa ako mga siguro 10 taong pag darating bago kita abutan. Opo. So sabi ni, nabasa ko na lang ito eh. Opo. Andres, bakit nangyayari itong ganito? Noon kasi wala pang kilo eh, ganta eh. Opo. Yung bigas. Yung isang ganta, tama kayo. Oh. Kasi parang, salop. parang 25 sentimos lang isang salop. Ganta ang tawag, hindi kilo. Nagalit ang Ramon Magsaysay. Ba? Opo. Ano ba? Paano nangyari ito at naging 50 sentimos ito? At ang mahal. Hindi pwede ito sa ating mamamayan. Mula 25 naging 50 centimos. Parang gano'n. Hindi ko sa ulado. Basta tumaas. Nagalit ang Pangulo. Opo. Alam mo, ang bigas ay political commodity ito. Ay, opo, totoo kayo. Eh di tumayo ngayon siya. Anong problema rito? Tayo! Sabi niya kay Andres Castillo. Andres, aha. Mr. President, sabi niya, I'm sorry to tell you that this is basically the work of the supply and demand. Oho. Law of supply and demand. Anong batas yan? Anong batas yan? Sabi niya. Yung pong law of supply and demand. Ba? Sino ba yung nagakda ng batas na yan? Sabi ko, Disgrasya. ito anecdote lang naman. Anecdote, opo. Kwentuhan. Para lang ma-dramatize natin anong relasyon ng presyo ng kamatis at Opo. ano naman ang halaga nung magsasanib kayo kahit na magsanib-sanib pa kayo. Oho. Kaya walang mangyayari dyan. Oh. Nako. Sino yung may akda ng batas na yan? Sabi ni Ramon Magsaysay. Opo. E di tawanan, ano? Siyempre, nagkakaintindihan na medyo na-miss ng Pangulo yung point, ano? Oho. I will repeal that law. Yun, Sabi nako. raw ng Ramon Law of supply Magsaysay. and demand. Nga naman. Inuulit natin ito, ano lang Opo, ito. Anecdote lang ito. Kwentuhan. Oh, Papasarap kwentuhan ng kwentuhan. I will repeal that law. Ibig sabihin lang, ang Pangulo, ayaw niya talaga, kahit sino magiging Pangulo, Totoo po. palagi niyang binabantayan yung presyo ng pagkain sapagkat dito ang sentimiento ng karaniwang mamamayan. Kailan bantayan talaga yan. Totoo Kaya po. nga yung inflation na yung binabantayan, hindi yung core inflation na sinasabi natin. May Ang dalawang klase binabantayan pala, yung oh. banner. Dito Banner nagmumula inflation. yung pagkain at saka yung petrolyo. Ito yung mahirap bantayan. Oh, I will repeal that law. Ayun. Nabagsik, ano? Opo. Tumayo ngayon yung Amang Rodriguez. Kung Amang Rodriguez naman yan. No? Kasama siya dun sa ano eh. No, sa pagpupulong. Mr. President, you cannot do that. Ba? Oho. Only Congress can repeal a law. Iwanan natin yan. Yan naman para lang mapasaya natin ang ating mga kababayang nakikinig. Di ba? At alam niyo ba kung bago natapos ang taon, digdagan ko lang itong... Wala naman tayong mapag-usapan kundi puro kamatis na lang. Dagdagan ko lang sa epekto ng bigas. Doon sa punto na mukhang sinasaka lang supply. Alam niyo ba na inireport sa atin ng ating mga kaibigan mula sa PPA, Philippine Ports Authority, na bago matapos ang taon, 700 container van na punong-puno po ng bigas, ang halos Oktubre pa ay nasa pantalan na. Nakatenga. Nakatenga po at hindi po kinukuha. Nagtataka sila, bakit hindi kinukuha? Samantalang nag-import sila, di bali daw pong magbayad sila ng demurahe ba tawag doon, araw-araw. Demurahe. Demurahe. Sapagkat kapag tumaas daw po ang presyo ng bigas, bawing-bawi pa rin nila ang pagkuha noon at pag inilabas na po sa merkado. Sa mga kalkulado nila. Gusto Yun na nila nga po. talagang tumaas. So, artificial na kailangan huwag mo munang ilabas yan kasi kakalat ang bigas. Kaya pinag-uusapan natin talaga supply and demand. Yun. So, pwede nilang kontrolin ang supply. Yun ang dapat nilang bantayan. Pero hindi yung mag-i-import tayo. Opo. Kinakailangan, sufficiente ang pagkain natin. Hindi sa import. Tingnan mo dito, sa import lang, napaglalalangan na tayo. Totoo. Na-import na pero nandun. Pwede pa Nandun nilang pala. kontrolin doon. Opo. Sapagkat kasapakat nila lahat yung mga nandun. Hindi daw pala nila kung ayaw nilang ilabas sa pantalan kasi pag nilagay sa bodega, hoarding pala yun. Hindi, kung ako naman, kapag hindi mo nilabas ito, isusubasta ko ito. Diba? Pwede nga pala. Ako na magbebenta sa merkado. Babagsak presyo ko yan. Anuin mo lang eh. Itataas mo lang yung i-manipulate mo yung presyo eh. Kung meron ako regulasyon. Isip-isipin mo, ayaw mong kunin. Sa liit ng pantalan natin, Totoo po,
problema nga pati yung pagpapaalitan ng yung mga empty container. Tsaka, Ay, yung lata, kaya nga tama po, oo. Nandyan na yung barko, hindi niya mai-unload sapagkat wala siyang paglagyan. Ikaw naman nakatenga dyan. Naghihintay ka para tumaas ang presyo ng bigas. Ang ikinakatilanda po ng mga importer, ang dami kasing proseso, kaya hindi pa namin makuha. Na yung iba nandun. Ayun. Kaya lang, yung iba, magkasapakat na yun. Ayun na nga po, Kong. Hindi pwedeng yung ang daming proseso. Pwede ba yun? Samantalang kailangan mong maklear sapagkat dumarating yung bagong dating. Paano mong i-unload yun? Doon nagkakaroon ng problema at napakalaki ng sindikato tungkol dyan sa stevedoring na yan. Totoo po. Diyan pa lang pinag-usapan na sa Kongreso yan. Meron na palang Quinta Committee, Kong, di ba? Yung super majority, tinalo yung Kwarta Committee, di ba? Ano ba yung Kwarta? Quadcom. Quadcom pala. Tercera, di ba? Kasunod ng Oo nga, tercera. Tercera, Kwarta, tsaka Quinta. Mas malakas pala yung Quinta Committee. Mas malaki. Ewan ko lamang yun ata pag-uusapan. Pero ang ating magiging Vox Populi ngayon, sanib puwersa ng DTI at ng DA, maging epektibo nga kaya ito? Uy, kung ang sagot nyo pa opo, epektibo ho yan para mapababa ang presyo ng bigas. Kung ang sagot nyo, letter A po yan. Kung ang sagot nyo, Hindi lang bigas, pati kamatis ka mo eh. Hindi, pero ito daw pong sa bigas lang ito. lang po itong sanib puwersa nila kung yung maximum suggested retail price. Napababa mo nga yung palagay mo, nagkatotoo. Palagay lang pero sa akin palagay, hindi magkakatotoo. O dinapababa mo. Kaya paano yung kamatis? Mahal pa rin. Hindi mo naman makakain yung bigas na yun, wala kang ulam eh. Karaniwan yung ulam mo kamatis man lang sana, Tsaka tuyo, di ba? Opo. Wala rin. Kung ang pag-uusapan ay yung pagpapababa. pag-control ng pagsirit ng presyo ng bigas. Bigas po. O epektibo daw. Walang naniniwala. Ang nagsabi ng hindi po epektibo yan, 100%. Ano ba naman ito? Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Parang nawalan na ng tiwala ang taong bayan, Kong. Alam kasi nila yun eh. Paano kahit magsanib pa yung 7 ahensya dyan, kung ang pag-uusapan ay pagpigil ng presyo, hindi mo magagawa ng gano'n yun eh. Law of supply and demand yan. Hindi mo pwedeng baguhin yun. Yun ang kalakaran. Kahit na sino pang humarang dyan, talagang hindi mo magagawa. Lalo lamang lalala pag pinilit mong i-manipulate yan. Napaga yung ating Vox Populi. Meron pa tayong 10 minutes, Kong eh. Well, anyway. Ikaw ang nagbasa niyan. Hindi ka naman pinipigil ni... si Nelson kasi hindi naman... Nakita ko 550 pa lang. Tira Nelson, ano ka sasabihin eh? Nababahala kasi ako, Kong, dahil habang nagkikwentuhan tayo, ang lakas pala ng ulan ngayon dyan sa may Bicol region. Catanduanes area daw po, Baha at... yung Albayba, hindi binabaha. Cancel yung domestic. Kay Joey Salcedo. Kaya nga yung lakad ko bukas. Meron na akong pumayag na yung kaap doon sa aking sasakyan eh. Masbate. Kaya lang yung pilot nag-text sa amin, boss, thunderstorm po ang magdamag po rito. Paano kaya ito? Sabi, tapang mo naman ka pag pinilit pa natin. Kaya nga po. Pwede naman susunod na araw eh. Tinawagan ko yung isang kasama ko para naman hindi ako yung lilitaw na duwag naman. Huwag na po kanya. Sige, kayo pala ka ako yung duwag. Diba? Maganda na nag-iingat. Totoo naman. Pero yung masasabi ko sa'yo, pumunta ako ng Kapitolyo ng Bataan. Bataan, opo. Kasi ang sinasabi natin dito, yung human capital. Kasi binabanggit namin kanina sa isang programa, bakit kinakailangan ikompromiso yung ating long-term investment sa kapakanan pangkalusugan at pag-edukasyon ng ating mga kabataan? Nasakripisyo kasi yun eh. Nung kaltasan nila yung budget ng DepEd, ng education. Ngayon, para lang makumpuni nila lahat ng mga institusyon na merong terminong college at saka academy, idinagdag nila ron. Pati TESDA nga po. Isipin mo yung Philippine Military Academy. Militar naman ang pinag-uusapan, hindi naman basic education yun. Pati National Defense College, kung merong college. Nilagay doon. Pati yung Philippine National, yung Science High School. Hindi basic ito eh. Scholarship ito eh. Merong budget na to eh. Para lang mapanagutan nila na katapos-tapusan, mas mataas. Hindi nila nilabag yung saligang batas that education still has the largest appropriation in terms of national spending. Pero
Pero sa basic na wala eh. Pagkatapos Depende. inalis mo, siniro budget mo sa GAA, yung subsidy sa PhilHealth. Opo. So ang masasakripisyo dito, yung pangkalusugan. Ngayon, kaya ko nabanggit yung sa Bataan. Opo. Tingnan mo yung Bataan bilang isang lalawigan. Ang ganda na sistema eh. Isipin mo, naggawa sila ng programa na yung first year and second year yata nung kanilang Opo. libre ang tanghalian. At saka yung tanghalian talagang inapprove nila yung pagkain, nutritious ang pagkain. Ganun po. Ginaya nila yung sistema ng bansang Japan Opo. para mapataas yung kalidad nung... Siyempre yung pagka siguro... Human investment talaga, no? Opo. Si Nelson, ikaw man nagutom ka tsaka yung kinakain mo kung ano-ano na lang, makakapag-isip ka ba ng matino? Di ba? Lalong-lalo na kung kulang-kulang ang kinakain mo. Pero dito, tinarget nila ngayon. Opo. Investment sa human capital. Maganda yan. Ito, probinsya lang ha. Probinsya ng Mabuti pa Bataan. yung probinsya. Dapat sana manggaling sa national eh. Totoo po. Dito, yung national, ang local government ang nakakita ng pangangailangan. Para sa ganun, ihanda natin ang kinabukasan ng ating mga susunod na leader. Nako. Di ba? Mabuti-buti. Congratulations pala mga sa taga riyan sa Bataan. Kong, ano ha? Congratulations kay Gobernador Joet Garcia. Ayun, At doon sa kanyang kapatid na mayor ng Balanga City, si Mayor Francis Garcia. Ayun. Si Kong Abet, kung nakikita ba kayo? Siyang congressman. Ayun, hinahanap ko si Hindi Kong siya Abet. nagpakita sa akin dahil administration siya. Ganun. Oo, baka siya maispatan. Ganun. Baka mapicture. Yung isa'y gobernador naman, hindi ba? Siyempre, mas Malayo lang. pero ganun pa, may mga kaibigan niyo pa rin naman yan, Kong. Wala naman duda yun. Ay, wag niyo lang personalin yung Kaya tao. ko lang naikwento, ito'y may kaugnayan dun sa ating pamumuhunan sa human capital. Yes po. Parang ay productivity nila. Kasi iba yung inihanda mo eh. Yes. Opo. Isipin mo, pag pinakain mo sila ng tama at pinakain mo sila ng nutritious, ang dami mong mariresolve doon, pati yung malnutrition, ma-address mo. Pati health. Yung stunting man. Ba't ba hindi ganito yung isipin? Imbes na kukulangin pa yung 4-piece. Pinakalaylayan na nga, ilang milyong pamilya yun. Pagkatapos doon mo pababawasan. Pagkatapos mag-iimbento ka ng akap na wala namang kondisyon. Ay, Saan bayaan niyo po mapupunta kung, yan, magiging bunga ng kapayapaan yan simula sa 13. Yan po ang ating, yung Rally for Peace. Kapag nagkaroon tayo ng kapayapaan kung baka yan ay, may isa katuparan na sa mga susunod na panahon. At lalo kung sa Senado naman. Sana maituwid, ibig mo sabihin. Yes po, maituwid yan.